Ka-hoops, mukhang hindi pa man nagsisimula ang bagong conference, may mainit ng usapan sa San Miguel Beermen. Isang import ang umano'y nagbigay agad ng sakit ng ulo sa team, habang isang blockbuster trade ang pwedeng yumanig sa buong PBA. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Pag-usapan natin. Ayon sa mga unang ulat na ibinahagi ni Snowbodoa, may mga source na nagsasabing tila hindi raw ganado si George King sa ilang practice sessions ng San Miguel Beermen. May mga nagsasabing parang hindi raw siya komportable sa sitwasyon at hindi rin gaanong nakikihalubilo sa ilan niyang teammates. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay George King o sa San Miguel tungkol sa isyong ito, kaya mahalagang ituring muna ang mga ito bilang mga ulat at hindi pa kumpirmadong katotohanan. Pero kung pagbabasehan ang mga lumalabas na impormasyon, isa sa mga sinasabing dahilan ay gusto raw ni King ng mas malaking papel sa loob ng court. Kilala siyang player na gustong hawak ang bola at may kalayaang gumawa ng sariling opensa. Marami tuloy ang nagbabalik tanaw noong panahon niya sa Blackwater. Doon kasi, halos sa kanya umiikot ang sistema ng koponan. Mahaba ang kanyang playing time at malaki ang responsibilidad niya bilang pangunahing scorer. Iba naman ang sitwasyon sa San Miguel. Hindi maikikaila na loaded ang SMB sa talent. Maraming veterans at star players na kailangang mabigyan ng oras at papel sa laro. Kaya kung ang inaasahan ni George King ay kaparehong kalayaan at minuto na nakuha niya sa Blackwater, posibleng mahirapan siyang makuha iyon sa isang championship caliber team. Naalala rin ng ilang fans ang naging tensyon noon sa Blackwater kung saan naiulat na nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa coaching staff matapos ang isang crucial na play. Bagamat lumang insidente na iyon, muli itong napag-uusapan dahil sa mga bagong balita. May mga insider pang ang nagsasabing sumasakit na raw ang ulo ng ilang SMB official sa ilang bagay na nangyayari sa loob ng kampo. Ngunit muli nating idiin, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon mula sa koponan kaya hinihintay pa rin natin ang buong detalye. Samantala, usapang trade naman tayo. Ayon sa ulat ng Spin.ph, kinumpirma ng San Miguel ang mga pangalan na maaari nilang ialok kapalit ni Cedric Bearfield. Kabilang umano sa package sina Jericho Cruz at Andreas Cahilig. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung sapat ba ang package na ito. Si Bearfield ay nasa magandang yugto ng kanyang career at malaking ambag ang naibibigay sa kanyang koponan. Samantalang si Jericho Cruz ay isa pa ring quality veteran, pero marami ang nagsasabing iba na ang edad at papel niya kumpara noon. Si Andreas Cahilig naman ay kilala sa kanyang depensa at energy, ngunit marami ang naniniwalang hindi pa sapat iyon para tumbasan ang halaga ni Bearfield. Kaya para sa maraming fans, tila mahirap maging pantay ang trade kung ito lamang ang magiging kapalit. Ngayon, nasa kamay na ng trade committee ang magiging desisyon. Kapag hindi ito naaprubahan, posible pang baguhin ang proposal at magdagdag ng iba pang assets o future draft picks. Habang tumatagal, lalo lamang umiinit ang usapin dahil may mga bali-balita ring interesado rin ang ibang malalaking koponan kay Bearfield. Bukod pa rito, may lumabas ding pangalan ni Joshua Munzon, ngunit ayon sa mga ulat, tila umatras muna ang San Miguel dahil may iba pang isyong kailangang maayos bago ito umusad. Mukhang sa mga susunod na araw, marami pa tayong dapat abangan sa kampo ng Beermen. Sa tingin ninyo, totoo bang mahihirapan si George King na mag-adjust sa sistema ng San Miguel? At kung matutuloy ang trade, sapat na ba sina Jericho Cruz at Andreas Cahilig kapalit ni Cedric Bearfield? I-comment ninyo ang inyong opinion dahil gusto kong malaman ang pananaw ng bawat ka-hoops. At kung nagustuhan ninyo ang update na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong balita sa PBA. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo muli dito lang sa Race Hoops Universe. Hanggang sa susunod, mga ka-hoops.